Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng GMA News. Tungkol ito sa ranking ng Pilipinas, gaano tayo kakurap dito sa ASEAN, pang ilan tayo. Ito po yung proud, bagong Pilipinas, proud BBM legacy na iiwanan niya. Pangatlo, sa pinakakurap na bansa sa Southeast Asia ang Pilipinas, ayon sa Corruption Perception Index in 2025. Inilapat ang index ng Global Anti-Corruption Monitor na Transparency International. Sinusukat umano ito kung gaano katiwali ang public sector ng isang bansa base sa pananaw ng ilang eksperto at negosyante. Ayon sa tugon, Malacanang sa ulat, inaasahan ito sapagkat binulatlat ni Pangulong Bongbong Marcos ang isyu ng katiwaliang nakabaon na maraming bahagi ng pamahalaan. So, ito pinakakurap na bansa. Ito, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 11 countries sa ASEAN. Gold medalist napunta sa Myanmar. May score sila eh. The lower the score, the most corrupt itong nation. So, 0 to 100 ang score. Kung mas mataas ang score mo, mas malinis na gobyerno. Kung mababang score, mas corrupt. Kaya ang Myanmar, ang kanyang score is 16. Okay? Yan ang gold medalist. Silver medalist, Cambodia. Ang score niya is 20. Pangatlo, Philippines. 32 ang score. Pangapat, Thailand. Score of 33. Lima, Indonesia. Score of 34. Panganim, Laos. Score of 34. Pampito, Vietnam. Score of 41. Walo na ba? Timor-Leste, 44 ang score. And then, Siyam, Malaysia, score of 52. Number 10 is Brunei, score of 63, and Singapore, ang least corrupt, score of 84. Okay. And then global ranking, ito na. Global ranking ang Singapore number 3. Hindi ko na monitor ano yung pinaka least corrupt country in the world, and most likely nasa Scandinavian country ito, yung mga Norway, Iceland, somewhere doon, yung anong tawag ng mga countries yan. Okay, so Singapore is ranked number 3 throughout the world. Brunei is 31. Malaysia is 54. Buong mundo. Timor-Leste is 73. Vietnam is 81. Laos, out of 182 countries ito Laos is 109. Indonesia, 109. Thailand is 116. Philippines, 120 country tayo na pinaka-corrupt. And then, Cambodia is 163, Myanmar is 169. Anong depensa ng Malacanang? Expected daw yan dahil sa ginawa ng Pangulo na siya ang whistleblower. We were not born yesterday, Auntie Claire. Napilitan na lang ang Pangulo na magsalita, mahiya naman kayo kasi mabubuking na. Itong lumalabas na text messages between the President and Yusek Adrian Bersamin, July 20, yung sa message na yon, alam na ng Pangulo yung mga delivery ng pera galing sa flood control dinadala sa Pangulo. Nung nag-expose na sina Senator Lacson, yung mga privilege speech niya, natunugan na yung mga allocables, yung mga ano yan, napilitan ang Pangulo na mahiya naman kayo, sabi niya sa kanyang SONA. But then alam niya, yan ang sinabi ni Congressman Tinio. Salamat at nandyan sina Congressman Tinio, kahit mga makakaliwa yan, at least nilalabanan nila ang korupsyon. So wag nyo nang bilugin ang aming ulo na parang lumalabas pa na hero ang presidente natin na ibinulgar niyang korupsyon. Alam niya ng korupsyon eh. Wala siyang nagawa. Ano yung kwento ni Congressman Toby Chanco? November of 2024, tinawag niya na si Martin Romualdez, pinagalitan niya na.
Bakit nyo pinapakialaman ng pondo? Bakit nyo inalisan ng pondo yung flagship projects? Ibalik mo. Ayan, willing si Congressman Toby Chanco mag-testify. Alam ng Pangulo yung ginagawa ni Romualdez at Saldico. Ibalik nyo. Oh, yes, Mr. President. Ibalik namin sa BICAM. So, natupad ba? Hindi. Mabuti na lang at nakita ni Congressman Ungab na may mga blank items sa BICAM, yun, sumabog. Kung ano-ano pa na sabi ng Pangulo, no, blank items. I have reviewed 4,057 pages. Wala ring nangyari, pinirmahan pa rin niya. Most corrupt budget in history. O, tapos, sasabihin na hero siya, pasalamatan natin siya. Sabi pa ni Auntie Claire, sana ang next na Pangulo, parang katulad ni PBBM na lumalaban sa korupsyon. Lumalaban na, Bakit? Kung talagang lumalaban sa korupsyon, bakit negative ang kanyang rating sa latest SWS survey? Sinasabi mo, Auntie Claire, nagtratrabaho ang Pangulo, bakit mababa ang rating niya? Yun ang problema nga. Nagtratrabaho, hindi effective kasi nga, hindi na, marami ng kababayan natin, hindi na nagtitiwala sa Pangulo, marunong lang siyang magsalita, mahina sa gawa.